Mahilig ka bang gumamit ng mga streaming platforms tulad ng Spotify, YouTube, even Facebook and TikTok? At mapapansin mo, sobrang daming advertisement. Kakaunting video, may advertisement. Minsan, dalawang advertisement pa o tatlo. Nalala ko nga sa TV noon, lagi may mga advertisement. Yung tipong pag telenovela, pag nag-commercial, nilipat namin sa basketball, tapos na yung isang quarter, pagbalik namin dun sa telenovela, hindi pa rin nagsisimula, sobrang daming advertisement. Pero bakit nga kaya may mga kumpanya na willing magbayad to advertise their products? Bakit nga ba may advertisements and commercials? According to psychology, merong tinatawag na near exposure effect. Pinropose to ni Robert Zajong noong 1960. Sinasabi dito na yung mga tao makaka-develop ng preference or magugustuhan nila yung isang bagay kapag paulit-ulit nilang nakikita or paulit-ulit silang na-expose doon. Mapapansin natin yan kahit sa music eh. Pwedeng sa umpisa hindi mo gusto yung music, pero pag paulit-ulit mo siyang naririnig, magugustuhan mo na rin siya. Ganon din sa tao, na mas nakakapag-build tayo ng trust dun sa mga tao na palagi nating nakakasalamuha or nakikita. Kaya pag may mga projects tayo, mas pinipili natin yung mga tao na palagi nating nakakasalamuha. Kasi para sa atin, kilala na natin sila. Kaya sa advertising and marketing, ang goal talaga ng isang advertisements or commercial ay hindi lang basta ipakilala yung produkto. Kaya paulit-ulit yung ina-advertise is these companies wanted us na piliin yung produkto nila kapag bumibili. For example, kailangan mong bumili ng bareta ng sabon. Kahit gaano karaming bareta ng sabon, ang pipiliin mo doon yung lagi mong nakikita sa advertisement. And even sa pagpili ng mga partners natin, applicable yan. Kasi mas pipiliin natin yung mga tao na lagi nating nakikita. We tend to fall to people na palaging available sa atin. Kaya hindi rin totoo yung magaling manligaw. Kasi ang totoo, palagi lang may oras yung isang tao dun sa nililigawan niya. Kaya ang tendency, yung girl, pipiliin niya yung lalaki na laging may time sa kanya. Kahit na mali yung taong yun. Hirap, no? Pero kung aware tayo dito sa psychological concept na to, mas matuturuan natin yung sarili natin na pumili ng tama. Na kahit na anong aspeto ng buhay pa yan. Mapa-relationship man, music, or even yung mga simpleng bagay na binibili natin. Dahil alam mo na itong mere exposure effect, siguraduhin mong tama yung sasagutin mo. At hindi lang dahil lagi siyang may oras sa'yo. O, di ba? May natutunan ka? Share mo na yung video para wala nang malokong mga girls.